Abayahawa, Ishayahawasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawa kwartawab, Bawak war tawag. kalhalal hawad abayahawa alahayam, Al halal hawad abayahawa layam. bahasa masyak tihawasyay, Bahasa masyayak yawashay. bahasam raw kakadas, Bahasa raw kakadas. kwam yisharala elda oper Marlika Philippines, Wabra siya rala elda over Maharlika Philippines. tawada abayahawa, Tawada abayahawa. yaman. Yaman. Okay. So, batiin natin ang ating Mother Assembly sa Caloocan. Nandyan kami bukas. At ang chapter natin, Daughter Assembly sa Ahoy. Ahoy, Iloilo. Kay Pastor Ramel Di Masohol. Kumusta kayo dyan? Happy New Moon. At doon sa Liangan East, Lanao del Norte, kay Pastora Corazon Casillo. Kumusta kayo dyan? Happy New Moon. At sa Buhangin, Davao City, kay Pastor June Magalso at Pastora Ann Magalso. Kumusta kayo dyan? Happy New Moon and happy sa weekly Sabbath. At sa ibang bansa, di natin batiin yun. Mga pasaway yung iba. So, yung mga pasaway na ano eh. Yung Ethiopia lang, kasi matino doon. Mga lahi ni King Solomon at saka ni Queen Sheba. Nabigyan tayo ng kopya ng Bible. Actually, yung sa Hebrew Israelite talaga, noong 70 AD, nakuha yung original ancient Hebrew Bible, Tanakh, noong 70 AD at dinuktor at wala na. Naging Bible ng Fallen Angel. Ang sabi naman ni Blessed Reader, ang Fallen Angel books daw ay Book of Enoch. Mali kayo. Magbasa ka. Isa ka pa ignorante. Ang Fallen Angel Bible, yung 66 book, kasi mga pangalan doon, yung God, yung Lord, Jehovah, Yahweh, Panginoon, Jesus, Fallen Angel po yan. Ang matindi dyan, yung masahol, yung Jesus. Mahal pa naman ang sangkatawan, yung Jesus Christ. 10 Fallen Angel ang nandiyan sa katauhan ng Jesus Christ. Dalawang prinsipe ng impyerno, si Leviathan at saka si Dagon o Dragon. At ang hayop dyan, 4. Kabayo, baboy, butiki, isda. Ang naniniwala dyan, sabi ng Revelation, ay ihulog, itambog sa dagat-dagatang apoy ang sumamba ng hayop, halimaw. Akala pa naman nila, itong mga Kristiyano, sa langit sila mapuntag mamatay. Hindi, sa langit, sa impyerno kayo, bagsak. Dahil mali, doon kayo naniwala sa kasinungalingang Bible. Pero binanggit naman na ni Yahweh siya, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Hindi mawala ang kanyang salita. Kasi may kopya si King Mihilik na anak ni King Solomon at saka ni Queen Sheba. May kopya at nandyan yung Ethiopian Bible. At mabuti na lang, sa biyaya ni Abba Yahweh, nagkaroon tayo ng Ethiopian Bible. Kaya lang, yung mga pasaway na mga Hebrew Israelites sa Amerika, yung tribe of Judah doon, ay tumanggap. Lalo na yung Book of Enoch, di natanggap. Mali kayo, mali kayo. Sa totoo lang, pag doon sa New Heaven, New Earth, New Jerusalem, bangkita ang bagsak nyo o parang, di kayo magkakaroon ng mansion. Dahil tinanggihan ninyo ang totoo. Biro mo, buhaing saksi. Yung mga propeta, ano lang yan sila sa audible voice eh. Pero si Enoch mismo, narinig, nakita niya, nakausap niya si Abba Yahweh at sinabi niya lahat. Ito talakayin natin ito ngayon. So, yan, sa totoo lang. Pero ako,
Nalungkot ako sa mga tao talagang walang panampalataya, matigas ang ulo. Pero wag ilik kayo, langit naman kayo. Kailan bangkita ang bagsak nyo? Bangkita. Titira kayo sa bangkita or sa parang. Iniwi siya si iba, parang naman sila nakatira. Wala pang building noon, wala pang mansion panahon ng, sa Garden of Eden. Parang. Parang ano, parang. Pero hindi parang Marikina, ha? Sige, tuloy na tayo. Tapos na, bugbog sarado na kayo sa akin. Dito na tayo. So, the second book of Enoch, chapter 27 up to 31 will be our study. Ang ikalawang aklat ni Enoch, kabanata 27 at 31 ang ating pag-aralan. Ito'y hindi tanggap sa mga makitid na utak, ang Book of Enoch. May mga Book of Enoch naman na corrupted, nagawa ng Vatican. Kailangan yung Ethiopian. Yan. Okay, tuloy na tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, kabanata 27, verse 1 to 2. Kung paanong itinatag ng alahayang ang tubig at pinalibutan ito ng liwanag at itinatag sa ibabaw nito ang 70. At iniutos ko na dapat alisin sa liwanag at kadiliman, at sinabi ko, maging makapal, at ito ay naging ganito. At inilatag ko ito ng liwanag, at ito ay naging tubig. At inilatag ko ito sa kadiliman, sa ilalim ng liwanag. At pagkatapos ay pinatatag ko ang tubig, ibig sabihin, ang kailaliman. At gumawa ako ng pundasyon ng liwanag sa paligid ng tubig at lumikha ng. Ito yung sinabi ni Abba Yahweh kay Enoch sa creation. Mas matindi pa ito sa Book of Genesis sa creation eh. Kasi mismo si Yahweh, kinausap niya si Enoch, bandang kaliwa, katabi ni Enoch si Archangel Gabriel. Kininto niya, ito'y unang araw ng creation. Binukod ang dilim at sa kaliwanag, inayos niya. Ito yon. Tuloy tayo. Basa. 7 bilog mula sa loob, at inilarawan ito tulad ng kristal na basa at tuyo. Ibig sabihin ay parang salamin. At ang pagtutuli ng tubig at ng iba pang mga elemento. At ipinakita ko sa bawat isa sa kanila ang kanyang daan. At ang 7 bituin, bawat isa sa kanila sa kanyang langit, na pumunta sila sa gayon, at nakita ko na ito ay mabuti. At pinaghiwalay ko ang liwanag at ang kadiliman sa makatuwid bagay, sa gitna ng tubig, dito at doon. At sinabi ko sa liwanag na magiging araw, at sa kadiliman na magiging gabi. At lumipas ang gabi, at lumipas ang umaga. Ito ang unang araw. Unang araw sa creation, nagkaroon ng liwanag, pinagbukod sa dilim. At ang tubig ay gilinis. Ang term na ginamit, yung tubig na marumi na maging malinis, ang tawag doon ay pagtutuli ng tubig. Di ba yung taong supot, marumi yan. That's why tutuliin para bibiyak, para matanggal yung tik-tik. Kasi hanggat nandyan ang tik-tik, marumi. Tutuliin para bukas. Ngayon, ito yung pagtutuli ng tubig. Ibig sabihin, yung tubig na marumi, nilinis, na pwede na mainom. Katulad ng tao, tutuliin yung puso, kasi may pusong marumi. Mga pusong hindi matino.
para maging pusong dalisay. Ibig sabihin, yung pusong dalisay, mga tuli ng puso na yan. Ito namang tubig, tinutuli, malinis na. Yan ang meaning ng tuli. Ibig sabihin, yung marumi, gilinis. Yung mga supot, marumi po yan. Kasi tutuloyin, para matanggal ang tiktik, malinis na siya. Aywan ko sa Tagalog, Bisaya kasi yung tiktik eh. Sige. Okay. Tuloy, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 28, verse 1 to 4. Ang linggo, kung saan ipinakita ng alahayang kay Enoch ang lahat ng kanyang karunungan at kapangyarihan sa buong 7 araw. Kung paano niya nilikha ang lahat ng makalangit at makalupang puwersa at lahat ng gumagalaw na bagay kahit hanggang sa tao. At pagkatapos ay aking pinatibay ang makalangit na bilog at ginawa ang ibabang tubig na nasa ilalim ng langit ay natipon sa isang buo at ang kalat ay natuyo at ito ay naging gayon. Pero mo ha, mapalad talaga si Enoch. Mapalad si Enoch dahil mismo harap-harapan sila kay Abay Hawa. At sinabi niya lahat. Kay Moses nga, hindi naman niya nakita personally si Abay Hawa. Yung likod lang. Gusto ni Moses makita si Abay Hawa. Sabi niya, mamatay ka. Pag makita mo ako, so takpan lang kita yung mukha mo at dadaan ako at makita mo ang likod ko. Ito kasi si Enoch, hindi siya namatay kasi pinalitan na ng glorified body si Enoch. Yung earthly body niya, nagkaroon ng changes. That's why hindi siya namatay, nga nakita niya si Abay Hawa. Itong makitid namang pastora, hindi kami niniwala si Enoch punta ron. Makakita sa creator, mamatay. Para ba ang creator walang kapangyarihan na kaya niyang ayusin si Enoch para hindi mamatay? Yung mga makitid na utak na nakakahon lang sa turo ng Bible School na 66 book, ang totoong Bible, 777 books. 66? Ang layo. Si Enoch nga, pagbaba, 366 ang dala. That's why na, gidiscourage talaga ng Vatican na huwag kayong magbasa ng Book of Enoch kasi kontra sa kanila eh. 66, binigay na sa mga protestante. Tapos, ang kay Enoch, 366 dala lang. Hindi pa kasama yung aklat nilang Adan, ni Seth, ni Enos, ni Kainan, ni Mahalalel, ni Jared, na natatay ni Enoch. Hindi pa kasali yun, may aklat din sila na binigay doon kay Michael, kay Enoch. So, wala, makitid talagang utak. Makitid, kawawa kayo. Very, very ignorant. Tatama kayo sa Hosea chapter 4, verse 6. My people was destroyed because of lack of knowledge. Kasi kinakahon lang kayo sa 66 book. Ang nagkahon naman sa inyo, sila naman, hindi naman 66 book. 73 sila. Biro mo. Lantarang panluloko. Tapos itong mga bishop, pastor ng mga born again Christian, nagpaloko din. Nagpaloko din eh. Tuloy tayo. Bugbog sarado kayo lagi sa akin. Oo. Basa. Mula sa mga alon ay nilikha ko ang bato na matigas at malaki. At mula sa bato ay itinambak ko ang tuyo. At ang tuyo ay tinawag kong lupa. At ang gitna ng lupa ay tinawag kong kalaliman. Ibig sabihin ay ang kalaliman. Aking tinipon ng dagat sa isang lugar at tinalian ito ng pamato. At sinabi ko sa dagat, narito, ibinibigay ko sa iyo ang iyong walang hanggang mga hangganan at hindi ka lalayo sa iyong mga bahagi. Sa gayo'y aking ginawang mabilis ang kalawakan
Yan ang unang nilikha ni Abba Yahweh. Bukod ang liwanag dilim, inayos niya. Wala pa dito ang ang mga langit, wala pa. Ang langit kasi dito nasa 9. Kasi ang 10 heaven, doon nakatira si Yahweh, meron na talaga. Ang 10 heaven, yan? Walang simula yan at walang katapusan. Kasi si Yahweh, wala rin siyang simula at wala rin siyang katapusan. Mag-iisa siya at wala rin siyang pagmana. Siya rin, mag-isa lang siya. Nagkatawang tao siya, si Yahweh siya, hindi yung si Yahweh siya tagapagmana. Hindi. Si Yahweh pa rin yan eh. Naging dalawa lang ang personality. Personality ng isang medyo pangit, Yahweh siya, personality ng pogi, na yung ama. Pero sa isa pang malalaman natin na wag mong kutyain yung mga pangit dahil pag kinutya mo yan, si Yahweh mo rin kinutya mo. Okay. Advance lang sinabi ko sa inyo. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 29, verse 1 to 4. Pagkatapos ay lumipas ang gabi at lumipas ang umaga. Ito ang ikalawang araw. Monday is the second day. Ang nagniningas na kakanyahan. At para sa lahat ng makalangit na hukbo, ay inilarawan ko ang larawan at diwa ng apoy. At ang aking mata ay tumingin sa napakatigas, matatag na bato, at mula sa ningning ng aking mata ay natanggap ng kidlat ang kamangha-manghang kalikasan nito, na parehong apoy sa tubig at tubig sa apoy, at hindi pinapatay ng isa ang isa. Ninatutuyo ang isa sa itaas ng isa. Sa makatuwid, ang kidlat ay mas maliwanag kaysa sa araw, mas malambot kaysa sa tubig, at mas matatag kaysa sa matigas na bato. Ang second day, pangalawang araw ay Monday. Monday po ang pangalawang araw. Ano ang unang araw? Sunday. Ngayon ang pangpito, Saturday. Saturday ang pangpito. Kasi ang pangalawang araw ay Monday. Yan ang dahilan na ayaw na ipabasa ang Book of Enoch kasi malalaman din ang araw. Kahit naman sa kalendaryo, tingnan mo, anong bibilangin mo, anong unang araw? Sunday. Pangpito, Saturday. Pero binago ng mga lahi ng mga fallen angel. Ginawa nila yung Sunday law na ang pagpahinga, Sunday na. At lahat ng Christian ay doon rin. Yung mga Christian hindi rin nag-research, hindi rin nag-isip. Sunod-sunuran lang. Hindi nila tiningnan ng history kung tama ba ito o mali ba. Kala nila, kasi dito na sa Bible, dito na tayo. Wala talaga, nakakaawa kayo. Kayo mga bishop ng Christianity, pastor, evangelist, teacher, prophet. Mag-research nga kayo. Ito, tuloy natin ha. Ito ang na-create sa pangalawang araw. Tingnan natin, ano pang nilikha ni Abba Yahweh sa pangalawang araw na sinabi niya kay Enoch, katabi niya, bandang kaliwa si Enoch. Ang katabi naman ni Enoch ay si Gabriel, Archangel Gabriel. Tuloy. At mula sa bato ay pumutol ako ng isang malaking apoy. At mula sa apoy ay nilikha ko ang mga utusan ng walang laman na 10 hukbo ng mga anghel. At ang kanilang mga sandata ay nagniningas, at ang kanilang mga damit ay nagniningas
Oh, narinig nyo? Lalo na ikaw, blessed reader? Isa ka pang nagtuturo ng mali? Ha? Pakinggan mo to. Pangalawang araw to ha, nilikha ni Yahweh. Ano ba ang kanyang nilikha sa pangalawang araw? Eto, mula sa apoy ha, ay nilikha ko ang mga utusan ng walang laman na 10 hukbo ng mga anghel. Mga angel ang nilikha ni Abba Yahweh sa pangalawang araw. Anong materialis na ginamit ni Abba Yahweh para malikha ang anghel? Galing sa apoy. Mula sa apoy ay nilikha ko ang mga utusan. Utusan lang yung mga anghel. Nang walang laman kasi walang physical body, spirit sila eh. Spiritual sila eh. Na 10 hukbo na mga anghel at ang kanilang mga sandata ay nagniningas. O may mga sandata at ang kanilang mga damit ay nagniningas na apoy. Damit nila ha, nagniningas na apoy. Sandata nila, nag-iingas na apoy. Pero sa araw na ito, nagre-reveal di agad si Samael na tinawag Satanel o Satanasil. Satanel sa English eh. Satanasil. Satanel. Satanel yan doon kung basahin sa English. In other words, Satanas. Lucifer. Mabanggit natin sa Isaiah 14, 12 to 14. Mamaya. Dito si Satanasil kasama ang kanyang mga anghel ay tinapon pababa mula sa itaas. Tinapon! Ano bang kasalanan? Bakit tinapon tong mga anghel na ito? Kasama din ang mga anghel niya. At ang isa sa labas ng utusan ng mga anghel ay tumalikod kasama sa utusan na nasa ilalim niya. At nag-isip ng isang imposibleng pag-iisip. Ano yung pag-iisip? Gusto kong pantayan ang kataas-taasan. Gusto ko ilagay aking trono sa ibabaw ng mga ulap. Yan. Posibleng pag-iisip na ilagay ang kanyang trono ng mas mataas kaysa mga ulap sa ibabaw ng lupa upang siya ay maging kapantay ng ranggo ng aking kapangyarihan. Sabi ni Yahweh, upang maging kapantay ng aking kapangyarihan. Aba, gusto ni Samael, si Samael to eh, mabanggit to mamaya ang pangalan talaga niya. Tinawag na Satanasil o Satanel o Satan. Kasi itong rebuilding anghel na ito. Pangalawang araw pa lang to ha. Ang tao nilikha si Adan, pang-anim pa. Wala pang tao dito. Kita mo yon ha? Sa pangalawang araw nilikha ni Abba Yahweh ang anghel. Yung araw na yon, nagre-rebuild agad si Samael. Ang sama talaga niya, ang sama. Samael, sama talaga. Samael ang proper name niya eh. Tinawag na lang siya Satanasil. Sa English, doon sa ay Satanel. In other words, Satan, Satanas. Ngayon, dito sa Isaiah, basa. Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. Paano ka nahulog mula sa langit, O Lucifer, anak ng umaga? Kung paano ka nahulog sa lupa at pinahina ang kanilang kasama. Sapagkat sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa langit. Aking ilalagay ang aking luklukan sa mga bituin ng alahayam. Ako naman ay uupo sa bundok ng Ada, sa dakong hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako ay
Hango to sa original Bible, ha? Ancient Hebrew Aramaic Bible. New Testament kasi Aramaic. And Ancient Hebrew. Ito si Isaiah, nagbasa to sa Book of Enoch. Dito niya nakot na ito si Satanasel, Samael, na tinutukoy na Lucifer kasi high-ranking angel eh. Siya yung anghel sa bukang liwayway. Oh, anak ng umaga. Oh. Anak ng umaga. Biro mo ha. Liwanag ng umaga. Anak ng... Kasi ang gabi kasi, liwanag ng gabi, yung mga stars. Ang liwanag namang umaga, yun ang sun, araw. Yan siya si Lucifer, si Samael, na sinamba ng sangkatauhan ang araw. Kita mo yung ng Katoliko? Bilog nila, araw. Sun. May sinag. At saka, gideclare nila si Lucifer. May awit sila, oh Lucifer. May awit sila, di ba? Mga Luciferian, tanungin mo, hindi daw masama si Lucifer. Kinampihan nila. At naniwala sila na sa bandang dulo, ending ang magtagumpay si Lucifer at matalo si Abba Yahweh. Yan ang kanilang paniniwala eh. Yung mga anak ng fallen angel, sunsunuran yan sa kanilang tatay. Naniwala sila na bandang huli, tayo ang magtagumpay. Yung mga Yahweh na yan, mga Yahweh, talo sila sa atin yan, tayo ang mga Luciferian. Bumulusok na mga Luciferian. So, yan. At ang pinaka-mother dito na simbahan ay ang Vatican Catholic Church. Ito namang mga pastor naman, wala silang kamalay-malay. Daughter church kayo ng Luciferian. Daughter church kayo mga Christian churches na different denomination. Daughter church kayo ng Luciferian Church, which is Roman Catholic. Kasi ang Bible ninyo, Bible nilang gamit. Ako nga dati, nagtaka ako eh. Yung wala pa ko sa panampalatayang ito, kadibati ko yung Catholic Defender eh. Sabi niya, kayo mga born again Christian, wala naman kayong Biblia eh. Yung Biblia, ang ginamit yung Biblia namin yan sa Katoliko. Nag-isip ako, ang kinin yung Biblia ang gamit namin? Ayun pala, nalaman ko tama. Wala talagang sariling Biblia ang mga born again Christian. Kasi ang ginamit nilang Biblia, Bible pa rin ng Vatican, 66 book. Wala kang kamalay-malay talaga. You're very, very ignorante. Ignorante. Dapat ang Bible gamitin yung Bible na gamit ko, original ancient Hebrew Bible. Abangan nyo pag matapos to, bibili kayo sa amin. Yan. Ethiopian Bible to. Translate sa English, Tagalog, sa Cebuano. Walang Ilocano. Yan. Walang Bicolano din. English, Cebuano, Tagalog. Okay, tuloy tayo. Pansinin mo sa English, ha? How did you fall from heaven, O Lucifer, son of the morning? How you fell to the ground, and wicked their companion, because you said in your heart, di ba? Nag-isip sila ng mga imposibleng pag-isip, pero nalaman ni Abba Yahweh, pag-iisip pa lang. I will ascend to heaven. I will set my throne on the stars of Alahayam. I will also set
on Mount Ada, on the north side. I will ascend above the high of the clouds. I will be like the supreme. Nasa Babylonian Bible, I will like most high. Di ba may awit? Awit doon na. Sa Tagalog, kataas-taasang alahayam, kami nagpopori sa'yo. Kataas-taasang alahayam, kami sumasamba sa'yo. Most high. Kataas-taasan, most high. Yun ang gusto ni Lucifer, ni Satanel, na maging most high siya. In other words, maging supremo siya, supreme. Yan ang nangyari. Pangalawang araw pa lang to ha, nalikha sila, tapos nag-ano agad ang puso niya. Gusto kong patayan tong katastasan. Yung nag-create sa akin, gusto maglibe ng kami ng power. Pero mo ha, grabe talaga ugali to si Satanel na to, si Samael. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 30, verse 1 to 16. At pagkatapos ay nilikha ko ang buong langit, at ang ikatlong araw ay Martes. Sa ikatlong araw ay inutusan ko ang lupa na magpatubo ng malalaki at mabungang mga puno at mga burol at mga buto na ihahagis. At itinanim ko sila sa paraiso at binakuran ito at inilagay bilang mga armadong tagapag-alaga na nagniningas sa mga anghel. At sa gayon ay lumikha ako ng pagbabago. At lumipas ang gabi at lumipas ang umaga. Ito ang ika-4 na araw, Miyerkules. Sa ika-4 na araw ay iniutos ko na dapat magkaroon ng malalaking liwanag sa makalangit ng mga bilog. Sa pangalawang araw, ay nalikha rin ang buong langit. 1 to 9 po ang langit. 1 to 9. Kasi ang 10 hindi kasama sa pag-create. Kasi nandyan na yung 10 heaven at hindi tahanan ni Abay Hawa. Nilikha ng first heaven up to 9 heaven. Ngayon, at pagkatapos ay nilikha ko ang buong langit. Nabilong to si Kandiyan, kasabay sa paglikha ng anghel. Nilikha din ang 1 to 9 na heaven. Ngayon, sa pangatlong araw, Martes, ito na, sa ikatlong araw, ay naglikha na siya, nagpapatubo na siya ng mga mabunga ng mga puno. At doon sa garden, at doon din sabay din sa lihim, nagtanim din si Satanel, si Samael, ng tree of knowledge, good and evil. Malaya siya lang lumipad-lipad eh. Binagsak sa baba. Din sa baba kami. Dito, magtanim din ako dito. Nagtanim ka, magtanim din kami. Sa paraiso. Mamaya ha, tingnan natin. Mababasa talaga, litra por litra. Hindi tayo kwentong kutsero. Wala tayong pangangaral na puro kwento lang ang tawag doon sa senior pastor ko dati. Kapitulo laway daw, versikulo dila. Kasi hindi mababasa, walang scripture. Pinangangaral natin, may scripture. May kapitulo, may versikulo. Basa. Sa unang itaas na bilog, ay nilagay ko ang mga bituin. Si Kronos, at sa pangalawa, si Aphrodite, sa ikatlo, si Aris, sa ikalima, si Zeus, sa ika-6, si Hermes, sa ikapitong ibabang buwan. At pinalamukian ito ng maliliit na bituin. At sa ibaba ay inilagay ko ang araw,
Sa pang-apat na araw, nilikha ni Aba Yahawa yung sun at saka yung moon at saka yung mga star. Sa mga star ay galing yan sila sa mga angel. Katulad ni Kronos, ni Aphrodite, ni Aris, ni Zeus, ni Hermes. Ito sila naging fallen angel yan sila. At itong mga fallen angel na yan, na mga star, na fallen angel, na mga anghel nga nahulog, yan ang nasa loob sa katauhan ni Jesus Christ. Si Zeus, si Aris, si Aphrodite, si Kronos, si Hermes. 10 yan sila. Pero ito, ano lang, 6 lang ano dyan. 10 yun na sa loob ng Jesus Christ. Ito si Zeus, si Aris. Biro mo ha. Ito nangyari pag-create doon sa pang-4 na araw. Ngayon ituloy natin. O, basa. At lumipas ang gabi, at lumipas ang umaga. Ito ang ika-5 araw. Huwebes. Sa ika-5 araw ay iniutos ko sa dagat na maglabas ng isda. At bawat uri ng ibon, at bawat hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa, na umaakyat sa lupa sa 4 na paa, at lumulutang sa himpapawid, lalaki at babae, at bawat kaluluwa na humihinga ng diwa ng buhay. At lumipas ang gabi, at lumipas ang umaga, ito ang ika-6 na araw. Sa ika-5 araw, nilikha ni Aba Yahawa ang lahat ng mga hayop. Lumilipad, lumalakad, gumagapang. Ngayon, pansinin mo dito, ang reckoning, yung pag-change ng araw. Sabi rito, at lumipas ang gabi. Oh, lumipas ang gabi. At lumipas ang umaga. Oh, lumipas ang umaga. Oh, maghapon yan. Ito ay ika-5 araw. So, changing talaga, sunset. Buong gabi lumipas, buong umaga, buong araw lumipas. Oh, paglubog ng araw, another day. Ay sunset, hindi po midnight at hindi po sunrise. Mali ang sunrise, mali ang midnight. Ang tama, sunset to sunset ang pag-change ng araw. Ayaw ipabasa ang Book of Enoch kasi malaman ninyo na ang reckoning pala ay sunset to sunset, hindi midnight. Kasi ang akala nyo midnight, nako, ngayong midnight, January 1, New Year, pakinggan natin ang tumutunog. Oh, naglipat na, nako. Pinagluloko lang kayo. Ayaw nila ipabasa ang Book of Enoch, gidiscourage, kinakahon kayo sa 66 book. Ito naman si Blessed Reader, isa kapag ignorante, wala. Mag-research ka. Paano ka maging blessed? Hindi ka Blessed Reader. Palpak reader ang labas mo. Oh. Oh, basa. Biyernes. Sa ika-6 na araw ay iniutos ko ang aking karunungan na likhain ang tao mula sa 7 pagkakapare-pareho. Isa, ang kanyang laman mula sa lupa. 2, ang kanyang dugo mula sa hamog. 3, ang kanyang mga mata mula sa araw. 4, ang kanyang mga buto mula sa bato.
ang mga buto para sa pagtitiis, ang katalinuhan para sa tamis. 7 sangkap ang tao nga nilikha. Unang tao ha, person po yon. Hindi po man. Etong paglikha dito, kasama si Lilith dito. Kasama, person. Adam, men, tao. Sa English, person, hindi man. Kasi pag man, lalaki lang. 7 sangkap. Ngayon, ang katalinuhang sangkap niya ay mula sa bilis ng mga anghel at mula sa ulap. Ang mga anghel, matalino talaga. Tingnan mo mga anak ng mga fallen angel, di ba matatalino? Matitindi mga invention nila, yung mga European, yung mga puti, na mga gwapo, mga tisoy, mga mistisa, mga mistiso. Kung sira ang katawan mo, matino namang ulo mo, ilipat mo yung ulo sa ibang katawan, buhay ka pa rin. Ganong katalino. At mayroon silang artificial intelligence. At ilalagay yan sa tao. Yung kotse, kaya mo ng ganun eh. No? Sa isang kamay lang. Para lang ano, ang lakas mo. Talo pa si Batman o si Superman. Ganong katalino. Kasi ang anghel talaga, ang talino ng tao ay mula sa bilis ng mga anghel at mula sa ulap. Ito namang mula sa ulap ay medyo mabagal ang pag-isip. Humanga doon sa langit, titingin lang sa ulap. Ano bang ano mo? Wala, ay ganun-ganun lang. Sa madaling salata, medyo may pagkabubo. Patingin-tingin na lang sa ulap sa langit. Wala talaga. Lutang ang isip. Lutang. Pero hindi naman nagpulburon yan ha. Pero may pagkalutang. Pag ang umiral nila ay mula sa ulap. Pero pag mula sa bilis ng anghel, aba matalino. No. Ayan. Ayan, kita mo sangkap ng tao ha. Gayon, bakit tayo nilikha na kalarawan kawangis ni Aba Yahawa ang tao? Eto, pang-7, ang kanyang kaluluwa ay mula sa aking hininga. Ang kanyang kaluluwa ay mula sa aking hininga at mula sa hangin. That's why ang tao, pag walang hangin, tigok. Kailangan natin may hangin. Kung walang hangin, tigok ka. Kasi ang ating buhay ay kailangan may hangin. At ito'y hininga rin ni Yahawa. Sinabi niya dito kay Enoch yung sangkap ng tao, ang kanyang kaluluwa ay mula sa aking hininga at mula sa hangin. Yan ang sangkap. Nilikha ang tao sa pang-6 na araw. Ang mga anghel nilikha, pati ang mga kalangitan ay sa pangalawang araw. Sa pangalawang araw pa lang, nagre-rebelde na agad. Nagbalak na agad ng si Samael na pumapantay kay Aba Yahawa. Binagsak sila sa lupa. At yung nabagsak sa lupa, pangatlong araw, nagtanim si Aba Yahawa ng mga pananim, nagtanim din siya. Si Satanel, ng the tree of knowledge, good and evil, na yun dahilan ikinabagsak ni Adan at ni Eva. Pero una nang bumagsak si Lilith. Mabasa natin dito mamaya. Wala tayong kwentong kutsiro. Mababasa talaga. Scripture. Ral ang gamit natin.
Hindi kapitulo laway, versikulo nila. Mababasa talaga. Ito, verse 10, verse 11 sa Book of Enoch. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Ako ay naglihi ng isang kasabihan na magsasabi, nilalang ko ang tao mula sa di nakikita at mula sa nakikitang kalikasan. Sa kanyang kamatayan at buhay at larawan. Alam niya ang pananalita tulad ng ilang nilikha. Maliit sa kadakilaan at muli malaki hanggang maliit. At inilagay ko siya sa lupa. Pangalawa sa anghel. Marangal, dakila at maluwalhati. At itinalaga ko siya bilang isang pinuno upang mamuno sa lupa at angkinin ang aking karunungan. At walang katulad niya sa lupa sa lahat ng aking umiiral na nilalang. At ako ay nagtalaga sa kanya ng isang pangalan mula sa 4 na bahagi, mula sa silangan, mula sa kanluran, mula sa timog, mula sa hilaga. At ako ay nagtalaga para sa kanya ng 4 na natatanging bituin. At tinawag ko ang kanyang pangalan ay Adan. At ipinakita ko sa kanya ang 200, ang daan ng liwanag at ang daan ng kadiliman. At sinabi ko sa kanya, So, yung nilikha ni Abba Yahweh ang tao, hindi yun katulad sa anghel nga nilikha lang. Naglihi siya. Ibig sabihin, ang tao nga nilikha niya, anak niya. Ako ay naglihi ng isang kasabihan na magsasabi, nilalang ko ang tao. Ano yung nilalang niyan? Naglihi siya. Na mula sa di makikita at mula sa makikitang kalikasan. Kasi ang kaluluwa, di talaga makikita hanggat walang physical body. At pag may physical body na, makikita na siya kung siya ipinanganak na sa lupa. Pero yung hindi pa siya pinanganak sa lupa, napanganak na noon pa sa kaluluwa. Sa panahon na hindi siya makikita. Kasi naglihi ng isang kasabihan na nagsasabi, nilalang ko ang tao mula sa hindi nakikita. That's why, mayroon talagang firstborn in heaven. At dito sa lupa, nagkaroon ka ng born sa physical. Makikita ka na. So, ang tao ay anak po ni Hawa. Kaya lang, ang anghel nagkaanak din. Ang naging tao din ang anak ng anghel. Yan ang mga anak ng mga fallen angel na palibhasay mga gwapo, mga tisoy, mga mistisa, mga mistiso, mga matatalino. At nilalait ang mga anak ni Abba Yahweh na kayumanggi, mga itim, mga pango. Kasi si Adan, nilikha mula sa alabok, kung ano ang kulay ng alabok, yun ang kulay ng balat ni Adan. Ang anghel nilikha mula sa apoy, ang mga anak niya, ang balat ng mga fallen angel, ay parang apoy din, mapula-pula, hindi itim. Ang anghel guwapo eh. Yan. So, dalawang klase ang nandito sa earth. Anak ni Abba Yahweh at anak ng mga fallen angel. Siyempre, yung mga anak ng fallen angel, kakampihan nila ang tatay nilang fallen angel. Gusto talaga nila yung 66 book na fallen angel Bible. Dito kami, nandito yung tatay namin eh. Si Lord, si God, si Jehovah, si Yahweh, si Amen, si Jesus Christ. Ay, hindi yan, dito. Yahweh sa hindi namin. Kasi hindi nyo tatay yun eh. Sa amin tanggap namin kasi yun ang tatay namin eh. Si Yahweh eh. Dito ngayon magkaalaman kung sino
ang binhi ng fallen angel na tinatawag na serpent seed at sino ang binhi ni Yahweh na tinatawag na seed of the woman. Mayroon namang nag-ride on lang eh. Sige, sumunod kami kay Abba Yahweh, pero makita mong ugali niya, ugali pa rin ng fallen angel. Hindi mo simba yan. Sabi nga ni Pastor Ricky de los Santos, ang mga hindi nagsisimba ay nag-iipon ng mga problema. Nag-ipon ng mga suliranin. Pero ang labas talaga, hindi talaga yan anak ni Abba Yahweh, anak sila ng fallen angel. Kasi kung anong dugo mayroon sa kanila, magririma na, hindi. Atin talaga ako kasi yung tatay ko eh. Kailangan purihin ko, sambahin ko. Pero hindi, kasi fallen angel ka eh. Kunwari lang ka dito kasi may blessing darating kasi. Yan. Pero pag di talaga magsisimba yan. Musimba na, pasolpot-solpot lang yan. Ang totoo, mga anak kayo ng fallen angel, lake of fire ang bagsak nyo. Doon kayo titira sa tahanan ng tatay nyo sa imperno. Kasi kung totoo kayong anak ni Abba Yahweh, hindi mo kaligtaan ang pang-7 araw pagsamba. 6 na araw, atin hanap buhay. Isa sa kanya, bakit kukunin mo pang isa? Hindi pa nga buong araw binigay yan Oras lang yan Gaano ka, Pero sinabi doon na ang magsikap, kahit maangkin mo pa ang buong mundo, ikapapahamak naman sa iyong sarili. Ay kasi mapahamak ka talaga kasi hindi ka talaga totoong anak ni Abba Yahweh. Hindi ka nilihi niya. Nilihi ka ng fallen angel nga nag-asawa ng tao. Lahat namang anak ng fallen angel kay iba pa rin ang galing. Ang nanay Kaya lang, ang tatay, fallen angel. Kita nyo, kayo nanood sa YouTube channel? Magtampo kayo? Sige, magtampo kayo. Yeah. Nagtampo ata, Bishop. Nagtampo, sige, magtampo ka. Tuloy. Ito ay mabuti. At iyon ay masama. Dapat kong malaman kung siya ay may pag-ibig sa akin o pagkapuot. Upang maging malinaw kung sino sa kaniyang lahi ang umiibig sa akin. Sapagkat nakita ko ang kaniyang pagkatao. Ngunit hindi niya nakita ang kaniyang sariling pagkatao. Kaya't dahil sa hindi niya nakita ay nagkasala siya ng higit. At sinabi ko, pagkatapos ng kasalanan, ano pa ang mayroon kundi kamatayan? At pinatulog ko siya at siya ay nakatulog. At kinuha ko mula sa kanya ang isang tadyang. At nilikha ko para sa kanya ng isang asawa na ang kamatayan ay dumating sa kanya sa pamamagitan ng kanyang asawa. At kinuha ko ang kanyang huling salita at tinawag ang pangalan ng ina ng sangkatauhan na iyon ay si Eva. Iba, sa Hebrew kasi kawa. Ibig sabihin ng kawa o iba, ina ng sangkatauhan. Ibig sabihin, anak ka ng fallen angel o anak ka ni Yahweh, isa lang pinanggalingang ina, si Iba. Kasi hindi naka-anak ng tao si Lilith. Ang anak ni Lilith ay mga demonyo na ang tatay si Samael. Sandaan araw-araw. Ang dami. Sandaan pa araw-araw ang anak na mga demonyo. Grabe. Ngayon, kita mo? Sabi dito, sino sa kanyang lahi ang umiibig sa akin? Sabi, upang maging malinaw kung sino sa kanila lahi ang umiibig sa akin. Dito malaman kung sino yung lahi na mula sa binhi ng babae at sino yung lahi mula sa binhi ng lalaki. Kasi pareho na tao Serpent seed at seed of the woman. Yung umiibig sa kanya.
Eh ngayon, mayroon hindi mo ibig. Ang iniibig, pera. Pera ang iniibig. Yan. So, makikita mo talaga, hindi ka talaga anak ni Yahweh, anak ka ng fallen angel Satanas. Nag-ride on ka lang. Kasi hindi ka talaga, dito makikita tinitis ni Aba Yahweh tinitimbang pa nga. Tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 31, verse 1 to 6. Ibinigay ng alahayap ang paraiso kay Adan, at binigyan siya ng utos na makitang bukas ang langit. At dapat niyang makita ang mga anghel na umaawit ng awit ng tagumpay. Si Adan ay may buhay sa lupa, at ako'y lumikha ng isang halamanan sa Eden, sa silangan, na dapat niyang sundin ang tipan at sundin ang utos. Aking ginawang buksan ng langit sa kaniya, upang makita niya ang mga anghel na umaawit ng awit ng tagumpay, at ang liwanag sa walang kadiliman. Bukas ang langit. Si Adan at saka si Eva nakatira sa halamanan. O in other words, parang walang mansion doon, parang sila nakatira. Nakita nila, bukas ang langit, magpupuri ang mga anghel doon, awit ng tagumpay, pwede sa bayan nila. Yung nagkasala sila, di na makita, pati sa ating lahid. Wala na, panganod lang makita, ulap lang. Tumitingin tayo sa ulap kasi yung utak natin, talino na yung ulap. Limitado na. Ganun. So, yan ha. Okay, tuloy. Basa. At siya ay patuloy na nasa paraiso. At naunawa ng dyablo na gusto kong lumikha ng isa pang daigdig. Dahil si Adan ang adawan sa lupa, upang pamahalaan at kontrolin ito. Ang dyablo ay ang masamang espiritu ng mas mababang mga lugar. Bilang isang takas ay ginawa niya si Samael mula sa langit. Bilang kanyang pangalan ay Satanasel. Kaya siya ay naging iba sa mga anghel. Ngunit ang kanyang kalikasan ay hindi nagbago ng kanyang katalinuhan hanggang sa kanyang pagkaunawa sa matuwid at mga makasalanang bagay. Alam ni Samael ha, ang matuwid na bagay at kasamaang bagay. Ito ngayon ha. At siya ay nagpatuloy na nasa paraiso. Si Adan ha. At naunawaan ng dyablo na gusto kong lumikha ng isa pang daigdig. Yun yung sinabi na new heaven, new earth. New earth. Na doon ay pamalaan ni Adan sa lupa na siyang adawan upang pamalaan o kontrolin ito. Alam, matalino kasi yun si Samael Mag-create si Aba Yahweh ng new heaven, new earth, and new Jerusalem. Wala pa yan, future pa yan. At doon na, maging adawan si Adan at kontrolin. Gusto niyang agawin. At yung henerasyon niya ang ipapasok. Yan ang papasok na mga robot generation someday na gamit ang yung Neuralink. artificial intelligence. Mga yan, sila yan, mga fallen angel ng mga anak. Ngayon, ang dyablo ay mas masamang espiritu ng mas mababang lugar bilang isang takas. Tumatakas At ginawa niya si Samael. Si Samael yan, mula sa langit. Si Samael yung pangalan niya Bilang kanyang pangalan ay Satanasel o Satanel or Satan. Sino yan? Si Samael.
Kaya siya ay naging iba sa mga anghel. Paglikha nga, pangalawang araw, nag-isip na agad ng papantayan niya ang Supremo, papantayan niya ang kataas-taasan. Oh, si Satanel, si Samael yan eh. Ang proper name niya eh. Oh, isang takas na ginawa niya si Samael mula sa langit. Bilang kanyang pangalan ay Satanisel na. Satanasel o Satan. Satanas. Yun ang napangalan niya. Pero ito yung original name niya, nilikha. Kita mo? Ayaw na ipabasa ang Book of Enoch para hindi nyo malaman na ito po ang nasa Isaiah 14:12 to 14. Si Isaiah nagbasa ng Book of Enoch, pero ang mga tao ayaw nyo pabasahin Book of Enoch. Si Jude, si James nagbasa ng Book of Enoch, pati si Paul, binanggit niya doon sa Hebrew na si Enoch ay dinala. Dahil sa panampalataya, dinala sa langit. Ginawa pa kapitong langit pa eh. Pero mo, isa pa rin ito si Blessed. Ano bang pangalan mo, Blessed? Hindi ka na Blessed Reader eh. Ano ka na? Masamang reader. Fans po naman si Joe eh. Fans mo yan siya. Basa. Ano ang tunay na pangalan ni Lucifer? Si Samael ay isang bumagsak na arkanghel na pinalayas mula sa langit pagkatapos na subukang mabigo na ipinadala sa impyerno bilang bagong pinuno nito at kalaunan ay pinalitan ang kanyang pangalan ng Lucifer. Yan. Lucifer na binanggit doon ni Isaiah. Doon sa King James. Pero pag doon sa ibang version, wala nang word Lucifer. Sa ibang version doon, NIV, Good News, ang nakalagay doon, anak sa bukang liwayway. Ayan. Basa. At naunawaan niya ang kanyang paghatol at ang kasalanan na kanyang nagawa noon. Kaya nga nag-isip siya ng kaisipan laban kay Adan. Sa ganoong anyo ay pinasok niya at hinikayat si Lilith. Ngunit hindi niya hinipo si Adan. Ngunit aking isinumpa ang kamangmangan. Ngunit ang aking pinagpala noong una, yaong hindi ko isinumpa. Hindi ko isinumpa ang tao niyang lupa, ang ibang mga nilalang, kundi ang masamang bunga ng tao at ang kanyang mga gawa. Ang masamang bunga ng tao, ang kanyang gawa. Sinong nasumpa? Si Lilith. Si Adan hindi. Si Adan lang nasumpa, yung doon nakaiba. Pero panahon ni Lilith at saka ni Adan, hindi nasumpa si Adan, si Lilith lang. Biro mo ha, ito si Samael, at naunawaan niya ang kanyang paghatol. Alam niya na may hatol darating niya. Pero nagsikap siya na siya magtagumpay bandang huli. At ang kasalanan ng kanyang mga nagawa noon. Pero nagsikap, ito tumutulong yung mga anak niya eh. Nagtayo sila ng ng Luciferian organization. Yan, sa kanila yan. Illuminati, Mason. Yan. Mga under yan ng mga tauhan yan ni Lucifer Samael. Sino yung membro ng Mason? Membro ng Illuminati. Sila yung mga anak ng fallen angel. Siyempre kakampihan ang tatay nila. Atensyon mga membro ng Mason. Bato-bato sa langit, bukol talaga kayo. Mga membro ng Illuminati. Si Adam Weishaupt ang founder, the same time, professor ng canon law
na yon ang nagbuo ng 66 book na doon kayo nagtitiwala. Wala itong mga pastor, mga bishop sa born again Christian. Wala, you are very ignorant. Para ba ang tawag sa inyo, niluluto kayo sa sarili inyong mantika. Di kayo nagre-research. Doon lang kayo nag-research sa 66 book. Hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Nag-study lang kayo sa Hebrew, modern. Ayaw nyo yung old Hebrew, modern lang. Tapos sa New Testament, Greek lang. Wala, kawawa talaga kayo. O, biro mo ha. Kaya nga nag-isip siya ng kaisipan laban kay Adan. Sino to? Si Samael. Sa ganong anyo, ay pinasok niya at hinikayat si Lilith. Ayaw niya babasa ng Bukumino para hindi niyo mabasa tong Lilith. Pero sa Bible, mababasa ang Lilith sa Isaiah. Kaya lang, hindi sa doon pa rin, isalin pa rin sa original. Lilith ang nakalagay talaga, litra por litra. Ngunit hindi niya hinipo si Adan. Aba, pwede pala manghipo siya, si Samael, sa lalaki. Ang labas pala sa'yo, bayot ka, bakla. Hindi mo lang hinipo, pero pwede mo pala hipuin. Ang kinuha mo lang, si Lilith. Ngunit aking isinumpa ang kamangmangan, ngunit ang aking pinagpala noong una, yaong hindi ko isinumpa. Hindi ko isinumpa ang tao, ni ang lupa. Wala pang sumpa. Sa panahon sa problema ni Lilith sa ni Adan, o ang ibang mga nilalang, kundi ang masasamang bunga ng tao. Masasama ang ginawa ni Lilith. Yun ang nasumpa si Lilith. Naging demonya o demonyo si Lilith. Ngayon, basa. Sino si Samael sa Biblia? Ayon sa tradisyon, si Samael ay ang hari ng lahat ng mga demonyo, ang anghel ng kamatayan, ang asawa ng demonyong si Lilith, at ang pangunahing kaaway ni Michael na arkanghel at ng Israel. Siya ay nauugnay sa Mars, sa kaliwang bahagi, sa Hilaga at Martes. Sa Mars at saka sa Martes. Kaaway siya ni Archangel Michael at saka sa Israel. Si Samael, siya na ang naging asawa ni Lilith. Inagaw niya kay Adan. Ngayon, si Lilith ba, si Adan, mag-asawa? Ngayon, gusto niyo mabasa ang original Ancient Hebrew Bible? Eto. Basa mo na. Sige. Sino ang nagsilang kay Lilith? Ayon sa kwento, si Lilith ay nilikha ni Alahaya mula sa alabok kasama ni Adan, at upang manirahan sa hardin kasama si Adan, hanggang sa magkaroon ng mga problema sa pagitan ni Adan at Lilith, nang sinubukan ni Adam na dominahin si Lilith. Sinasabi ng isang kwento na si Lilith ay tumanggi na ilagay sa ilalim ni Adan sa panahon ng pakikipagtalo. Saan ko to nakuha? Sa Wikipedia po to. Wikipedia. Pero ipoprove natin mismo sa original Bible. Meron mo ha? Sino ang nagsilang kay Lilith? Ayon sa kwento, si Lilith ay nilikha ni Alahaya mula sa alabok kasama si Adan. Mapoprove ba natin? Mabasa ba natin sa Bible, original Bible? Mabasa. At upang manirahan sa hardin kasama si Adan. Hanggang sa nagkaroon ng mga problema sa pagitan ni Adan at Lilith. Nagkaroon ng problema. Anong problema itong mag-asawa ng unang couple, ng first couple? Kasi may second couple. Si Adan at si Eva, ang second couple. Ang first couple, si Adan at saka si Lilith. Ngayon,
Anong problema? Nang sinubukan ni Adan na duminahin si Lilith. Sinabi sa isang kwento na si Lilith ay tumanggi na ilagay sa ilalim ni Adan sa panahon ng pagkikipagtalik. Ayaw ni Lilith sa ilalim siya. Gusto niya sa taas. Ayaw naman ni Adan kasi lalaki siya, dapat sa taas siya, si Lilith sa ilalim. Yun na pala problema. Yun lang problema nila eh. Pero, pag tukso kay Samael, walang problema. Lilith, gusto mo sa taas? Sige, sa taas ka sa akin. Walang problema. Salit-salitan tayo. Yun ang mga couple ngayon, salit-salitan na. Pwede na rin sa taas, di ba? Alam nyo yun, di ba? Uwi na sa igbaw, sa lawang, uy. Alam rin ni tata yan eh, salit-salitan. Sa taas, minsan sa baba. Salit-salitan lang. Pero si Adan, hindi siya papayag na sa ilalim siya. Si Lilith rin, hindi rin papayag sa ilalim. Di walang nangyari sexual intercourse. Walang nangyari, hindi sila magkasundo eh. Pinasukan din ni Samael. Dito nagkaroon ng problema. Ngayon, maproba natin na si Lilith, si Adan ay parehong nilikha mula sa alabok. Kasi si Iba sa tadyang na galing ni Adan yun eh. Basa natin sa original. Mayroon pa palang isa. Basa pa. Sige. Sino sina Lilith at Eva sa Biblia? Sa rabinikong panitikan, iba't ibang inilalarawan si Lilith bilang ina ng mga supling ng mga demonyo kasunod ng kanilang paghihiwalay kay Lilith bilang kanyang unang asawa. Habang si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Genesis chapter 2 verse 22. Ang ilang mga salaysay ay nagsasabing si Lilith ang babae na ipinahiwatig sa Genesis chapter 1 verse 27 at ginawa mula sa parehong lupa bilang Adan. Dito sa Genesis chapter 2 verse 22, mabasa doon, kinuha ang tadyang si Adan, yung natulog. Lumabas si Iba. Ngayon, dito sa Genesis chapter 1 verse 27, nilikha ni Aba Yahawa ang tao mula sa labok. Ngayon, ang salitang Adan na ginawa sa Bible ng doctorated naman, hindi person. Dito natin matitrace up ngayon. Kayo mga pastor, bishop, manunood kayo, ha? Tumititi kayo ng gusto dito. Eto, titingnan natin ang original Bible dito, ha? Genesis chapter 1 verse 27. Sa original Bible ng Hebrew. Basa. Genesis chapter 1 verse 27. At nilikha ni Elahayam ang tao ayon sa kanyang larawan. Sa larawan ni Elahayam ay nilikha silang lalaki at babae mula sa lupa. Si Iba ba yan? Hindi. Kasi si Iba galing na sa tadyang ni Adan. Nilikha silang lalaki at babae mula sa lupa. Sino itong babae mula sa lupa? Si Lilith. That's why magtutukma doon sa Book of Enoch. Ayaw nyo babasa ang Book of Enoch para hindi nyo matuklasan ang katotohanan. Maliling lang kayo. Kita nyo mga pastor, mga born again pastor at saka bishop. Ito yung original Bible, Paleo Hebrew. Pag-translate, ito ang lumalabas. Nilikha ni Elahayam, kalarawan ng kawangis. Nilikha sila, lalaki at babae mula sa labok. Hindi mo sabihin na itong babae si Iba. Dahil si Iba hindi galing sa labok. Galing siya sa tadyang ni Adan. Sino to? Si Lilith to. Sa English, and Elahayam created person. Pero sa doctorated Bible, ginawa ng man. Person na nakalagay sa original. In His image, in the image of Elahayam created him, male and female from the ground. From the ground. Person po ang nakalagay. Ngayon, titingnan natin to sa dictionary, itong person. Anong pagkaiba ng person
at man. English, Hebrew. Hebrew translator. Ano yan? Man. Ano dito sa pag-translate ang man? Ayas. Man. English ha, man. Ginawang man doon sa doctorated ha. Man. Pero nakalagay doon, hindi man, person. O man. Pag man siya, ayas. Hindi Adam. O dito. Ganon ha, person. English. Sa Hebrew, yun Adam. Ang Adam, person. Ang person, pwede lalaki, pwede babae. Person nga eh. Pero ginawa lang man, hindi naman ang man ay Adam. Ayas. Ito, person. Ano ang Hebrew? Adam. Ito pa. Ito. O, Adam. Adam ha, Hebrew. Ngayon, English siya. A person. A person. Ngayon, ito naman ha, Hebrew. Ayas. O, anong labas? Man. Ang nakalagay, nilikha niya si Adan. Ano yung Adan? Person, hindi man. Ngayon, English, Filipino. Oh, English, Filipino ha. A person. Ano ang sa Pilipino? Tao. Man. English, sa Pilipino, Tagalog, lalaki. Ang nakalagay, person, hindi man. So, tao. Ang babae ba tao? Hindi. O, tao. Ang lalaki ba tao? O, so, gilagay doon. Gilagay dito. Pansinin mo ha. An alahayam created person is the image, in the image of alahayam person, lalaki, babae. Yung panluloko ng mga pag-translate, ginawa lang dito na an alahayam created man. Hindi siya man. Person. Kasi Adam person. Ang Adam person ang labas, hindi siya man. Person. Pag iman mo siya, hindi siya Adam. Ayas. So, kita mo, kayong mga pastor, mag-research kayo. Mga high-tech na mga dictionary ngayon eh. Ito. May mabasa ba talaga sa Biblia na nasa loob ng 66 book ang salitang lilate? Sa original Bible, Hebrew Bible to translate to English o Tagalog, o basa. Isaiah chapter 34 verse 14. Ang mga ligaw na hayop sa disyerto ay makakatagpo din ng mga ligaw na hayop sa isla. At si Lilet ay magpapahinga din doon at makakahanap ng isang lugar ng pahinga para sa kanyang sarili. Lilith. Lumayas siya doon sa Garden of Eden, kay Adan eh. Sinundo nga siya ng angel eh, pabalikin ni Adan, ayaw niya. Nagpahinga siya. Makita mo ha, Isaiah 34 verse 14. Nandyan ang word na Lilith. Gayon ang tanong, sino ba ang nagtanim ng the tree of knowledge, good and evil sa hardin? Tinanong namin yan noon sa mga Bible, professor, sir, sino bang nagtanim? Si, ano ba, yung, sabi niya, huwag na nang, guluhin isip niyo. Kasi kung ang na-creator na nagtanim, di siya rin sa kasala siya nagsiba. Pero dito, itatranslate mula sa original Bible into Tagalog, mayroon tayong English sa Kasibuhano. Basa. Genesis
Yahawa alahayang sa lupa ang bawat punong kasiyasiya sa mata at mabuting kainin. At ang punong kahoy ng buhay sa halamanan at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama na itinanim ng anghel na si Samael. Anghel na si Samael, siya ang nagtanim ng punong kahoy nga nagbigay ng kaalaman sa mabuti at masama. The knowledge of good and evil. The tree of knowledge, good and evil. Ang nagtanim si Samael. Hindi po yung creator natin si Abba Yahawa. Kung siya nagtanim, di siya rin ang sanhi sa pagkakasala kay Regniba. Hindi siya pwedeng gagawa ng kasamaan din. Si Samael, kasi ito si Samael, siya si Sataneli. Yung naglikha si Abba Yahawa sa pangatlong araw, doon sa halamanan, sa lupa, naglagay siya ng pananim, yung pangalawang araw, nilikha ang anghel, doon rin nagrebuilde, nag-ano rin si Satanel, si Samael, yung binagsak siya, aba doon, nagkaroon ng pagkakataon, nagtanim din siya. Nagtanim siya. Para pagkasala si Adan si Iba, laya sa Garden of Eden, at makaganti siya. Kita mo yon? Sa isa pang chapter ng Book of Enoch, kasunod pa, coming soon pa ha, grabe talagang mga anghel na pasaway talaga. Grabe, ang dami nilang mga pasaway na mga anghel. Ang anghel ay marami, halos hindi mabibilang. Hindi alam ng anghel kung ilang bilang. Pero alam ni Enoch ang bilang ng anghel. At inalam niya ang mga pangalan sa bawat isa ng mga anghel. Biro mo gaano kasipag si Enoch? Halos hindi mabibilang sa sobrang dami ang mga anghel. Pero nabilang ni Enoch, nakuha pa niya mga pangalan lahat. Kita mo si Enoch, researcher, nag-research, nag-aral. Pati sukat ng araw, lahat, sinulat niya. Gagamitin talaga ni Abba Yahawa yung masipag mag-research, yung sipag mag-aral, yung nagsunog ng kilay. Tingnan mo kilay ko na sunog, tato na lang to. Pinatatuan ko na lang to kasi kung hindi ko tatuan, wala na akong kilay, pangit ako tingnan. Yung mga taga-Amerika na mga Hebrew-Israelite na mga tamad mag-aral ng Hebrew, umaasa lang kayo sa Bible na 1611, 80 books, gagamit-gamit pa kayo ng Lord God. Hindi mo alam na yung Lord God na yan ay fallen angel. Hebrew-Israelite pa naman kayo, remnant. Mga pasaway rin kayo, mga itim kayo. Kami kayo manggi, mas puti-puti kami kaysa inyo eh. Brown kami. May nag-comment pa sa akin na wala daw ang mga Hebrew-Israelite na sa offer, wala daw kayo, sa kanila lang daw. Ano wala? Basahin mo Isaiah 11 to 12. Sa malayong silangan, dito sa pulo ng dagat, ipunin ang mga nawawalang lahi ng mga anak ni Israel. Nandito, susuluhin na nyo. Nako, wala talaga kayo eh. Talo kayo sa mga taga-Ethiopia. Talo kayo. Isa pa kayong pasaway. Meron pa naman dito, gumagaya din sa kanila. Nagpo-post rin ng Jesus, ganon. Pasaway din. Tinanggal ko tuloy sa GC. Mga pasaway din eh. Mga double kara yan eh, mga balingbing eh. Ipopost mo yung Satanas. Matindi pa nga yung Satanas, pagka Satanas ni Jesus Christ, 10 pulin angel, mayroon sa kanya 4 na hayop, 2 halimaw. Ang 2 halimaw, kasama yan sa pang-10 ng fallen angel. Pinupost pa niya yung the great healer, ganon. Nagagaling. Makagaling talaga ng karamdaman yan. 10 fallen angel magagamot. Lalo na si Sios.
Serapis. Wala talaga kayo, pambangkita lang talaga kayo doon sa langit. Serapis. Pauper. Healer yun. Si Serapis Christos, yung Christos 66, 666, 666, yung Jesus 666, yung Lucifer 666, yung Cross 666. Mga born again churches, may cross gilagyan pag ilaw, kumikitita, falling angel po, satanas po yung gilagay nyo. Tila pa. Wala, tila pa, gilagay pa, ahas. Symbolic ng ahas. Wala naman nung araw bago ko nagpapasto, no, si Christian. Itong bago lang Gilagyan na lang tila. Ang katwiran nila, kasi nabuhay na daw mamuli si Jesus Christ, naiwan na lang ang damit. Damit ba yan? Tila yan? Naiwan ang damit. Hindi yan damit. Tila na parang symbolic ng ahas. Hilinuhan. Simbahan ninyo. Simbahan ni Satanas. Cross na may ahas. Ahas lang yung naglulunok. Wala, sabi na, wala naman tao, wala kahoy yan Magsamba sa bato at saka sa kahoy. Mama ko. Isa pa rin yung Saudi Arabia na Kabaa. Kaba. Wala, ginaha sila doon. Instead tumino tong mga lahi ni Abraham nila ni Ketura at saka ni Hagar. Wala na, may idolatry na rin. Bato na lang ko. Yung duguran. Wala na nga tuloy. Basa. Genesis chapter 3 verse 17. At sinabi ni Alayang kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawang si Kawa, Eva, at kumain ng bunga ng puno na nag-utos sa iyo na huwag kainin, susumpain ko ang lupa dahil sa iyo. Magtrabaho ng gusto upang ikaw ay magkaroon ng pagkain. At na maaari kang mabuhay sa lahat ng araw ng iyong buhay. Dito, sinumpa na si Adan, pati ang lupa na sumpa na. Yung panahon sa problema na nila ni Lilith, walang sumpa. Si Lilith lang nasumpa. Pero ito, nasumpa na si Adan, pati lupa. Tuloy natin. Basa. Genesis chapter 3 verse 18. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Ang mga pananim sa bukid ay iyong kakainin. Ayan. Yan ang nangyayari. Kailangan magkaingin. Tanim ng bukid na. Sumpa na nga Tuloy, basa. Genesis chapter 3 verse 19. Sa pamamagitan ng pawis ng iyong noo ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat ikaw ay kinuha mula sa alabok at sa alabok ka babalik. Yan, yan. So, kakain siya. Sa pamagitan ng pawis, kakain. Sumpa na nga Kayo talaga trabaho para mabuhay. Pero 6 naman ang araw ang binigay. Pang-7, pahinga para pagsamba kay Hawa. Pero ang problema, yung nagkukunwaring anak daw siya ni Hawa, elik daw siya, hindi na nagsimba, matanggap-tanggap siya, nagpabautismo din, pero hindi na nagsimba. 6 na araw binigay. Isa sa kanya, tapos kinuha mo na lahat. Di ka na, nakalimot ka na. Kung may dugo ka ni Aba Yahawa, may binhi ka ni Aba Yahawa, hindi mo siya makalimutan. Blood is thicker than water. Maalala mo sa araw na Sabat ngayon. Lalo na ngayon, Sabat, weekly, Saturday, at saka new moon pa. New moon ngayon. Pupunta ka talaga. Engel, wala lang. Okay lang, wala. May ang dugo mo, fallen angel. Huwag kang pagsabi-sabi, nagyaman-yaman ka pa, nag-ano-ano ka pa sa GC. Anak ka ni Satanas, fallen angel. Ngayon, marinig, magtampo kayo. Sige, magtampo kayo. Basa. Genesis chapter 3 verse 20. Tinawag ni Adan ang kanyang asawang Hawa, Eva, dahil siya ang ina ng sangkatauhan. So, lahat ng sangkatauhan, anak ng fallen angel, at saka anak ni Aba Yahawa, binhi ni Aba Yahawa at binhi ng fallen angel, isa lang pinanggalingang ina, si
kawa o iba. Walang ibang babae na sabihin mo na may iba sigurong babaeng na asawa ni ni Cain. Kasi si Cain, si Abel lang, napatay niya si Abel, si Cain na lang. Saan siya kumuha ng asawa? Kasi doon lang kayo sa 66 book. Naguguluhan ang isip nyo. Magbasa kayo ng Book of Enoch, Jubilee, Jasher. Aklat ni Adan. Book ni Adan at Eva, first book Adan and Eve. Magbasa kayo. Doon nyo malaman. Kinakahon lang kasi kayo eh. Tapos mag-imbento kayo na siguro may ibang lahi, siguro yung mga anak siguro ng mga homo sapien, yung mga unggoy naging tao, tapos gumanda, yung nag-asawa ni Cain. Aba, gumagawa na kayo ng kwento. Walang nagaling sa unggoy pa rin. Manila Zoo. Kailan ba na-create ang Manila Zoo? Noong 1948 yata. Ngayon, may mga unggoy doon, mga aliwas. 2024 na ngayon. Tingnan mo unggoy doon, naging tao ba? Hanggang ngayon, unggoy pa rin. Hindi naging tao. Sabihin mo ang unggoy katagalan maging tao. Bakit ang Manila Zoo hanggang ngayon? Unggoy pa rin. Ilang dekada nang nakaraan. Wala talaga. Kasi maniwala kayo sa kwento-kwento. Kailangan scripture. Kailang problema ang scripture, pinagkakahon lang kayo ng 66 para mapilitan kayong gumawa ng kwento. Kwentong barbero. Tama na, bugbog sarado na kaya lagi sa akin. Awit na tayo. Banal-banalang Yahawa, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayam. One more time. Kabanalang Yahawa, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayam. Repeat again. Kabanal-banalang Yahawa, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayam. For the last time, kabanal-banalang Yahawa, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayam. Lahat ng labi, lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayam. Lahat ng labi, lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayam. Yes, halalawaya. Manalangin po tayo, Pastor Richard. Sama-sama po tayo manalangin at sa oras nito. Ang pagdakila at pagluwalhati ay nararapat sa iyo, aming Yahawa alahayam.
sa patnubay ng banal na Rokakadas at sa pangalang banal ng aming tagapagligtas, Mashiach Yahawashi. Sa inyo ang patuloy na karangalan sa aming mga buhay at sa lugar na ito ng Green Breeze, aming Yahawa. Alam kong maraming mga tao sa paligid na nakakaintindi at nakaririnig ng aming pinag-aaralan. Ang aming dalangin, buksan niyo po ang pangunawa nila. Ang makilala kayo bilang kayo ang tunay na may likha ng langit at lupa. Aming Yahawa, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa pagbubukas mo ng pangunawa nila. At huwag mong hayaan na sila ay manatili sa kanilang pagkabulag sa katotohanan. O aming Yahawa, lahat ng nakaririnig sa YouTube channel at sumusubaybay sa aral ng aklat ni Enoch, aming dalangin sa inyo na bigyan sila ng pagkaunawa. O aming Yahawa, maaring ito'y dumaan sa mga social media account ng aming mga mahal sa buhay mula sa lugar ng Kabisayaan, Masbate at iba't ibang lugar ng Mindanao at ng buong Luzon, Visayas. Aming Yahawa, dalangin po namin. Alam naming marami ang iniligaw ng relihiyong pagano ng Babylonia. At matagal na panahon na inilagay sa amin ang hindi tamang aral mula sa aklat na binago. Aming Yahawa, dalangin po namin na sila'y makalaya sa kanilang kamangmangan. Makalaya sila sa gapos ng kaalamang hindi naman ang galing sa iyo. Kung hindi ito ay galing sa mga anghel na lumabag sa iyong kalooban at ginawa ang kanilang mga sarili na ilagay sa Bibliyang binuktor upang sambahin at ilayo ang iyong pangalan at sila ang pumalit, aming Yahawa. Maging ang tagapagligtas, sila may gumawa ng sarinilang tagapagligtas na puti. Mahaba ang buhok at blonde na nagmula sa mga pangalan ng Pauline angel sa Greek mythology. Aming Yahawa, ang iyong pangalang banal na dumating sa sanglibutang ito, sa pangalang Yahawashi, ang Yahawa ang nagliligtas o ang Yahawa ang kaligtasan, as Yahawashi. Aming Yahawa, muli po itong maipahayag at maipakilala sa lahat ng remnant. Ikaw na nagpasimula ng lahat at siyang maghahatol sa katapusan. Itinataas namin ang iyong banal at takilang pangalan. Papuri, pagsambat, pagluwalhati ay nararapat sa iyo sa pamamagitan ng banal na Rokakadas at ng aming tagapagligtas, Mashiach Yahawashi. Yaman, aming Yahawa. Apa Yahawa, Isya Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay.